I-waive natin ang labor code at isusulong din natin na ang employer, kagaya ngayon sa dinanas ng Pietranco na ilang taon na hindi binayaran ang SS dapat automatic makasuhan ng criminal case at makulong ng 12 taon. Isusulong na rin natin yan. At dito naman yung abogado natin, present naman si Atty. Siya na bahala niyan. Kasi ako, tingin ko, alam na nila yan kung paano gagawin. Yan DO 174, pinag-usapan lang yan sa ilalim ng puno ng kahoy. Pwede alisin yan nilagwis pa, yung sekretary natin. Pero hindi yan maalis. Ma'am Francisca, wala po kasi mayroon kasi tinatawag tayong komisyoner. Kawawa yung ating mga manggagawa. Yes po, Ma'am Yishing. Kapag naglunsad ka ng strike kung walang magsusupport, ako na lang magpakilala sa sarili ko. Produkto ito ng Aglo. I'm very proud of Aglo. Ito ngayon sa harapan ninyo, kandidato bilang senador para sa manggagawa ng Pilipinas. Gusto ba nyo mabago? O, ditikman nyo ako. Huwag lang kayo sabay-sabay. Ang plataforma natin sa gobyerno, tama yung binanggit kanina, hanggang kailan tayo magsisigaw sa Mayo 1 na i-abolis yan. Ang kakapal ng mukha ng mga ihiliputan na yan, hindi yan kaya nilang gawin. Lalo na sekretary ng Guisma. Pero wag siya mag-alala, magpapangabot din kami niyan sa tulong ninyo. Dahil ako, hindi ako politiko. Isa akong leader. Kaya hindi ako pumupunta sa probinsya na nag-dipa-dipa lang sa sasakyan. Naikot ko na ang 80% ng buong Pilipinas. Bumababa ako sa sasakyan, naglalakad ako, nakikagayan nyo rin ako. I am 18 years na presidente ng Union ng Aglo sa Pietranco. Hanggang ngayon, wala pang pumalit sa akin. Minsan nga, hindi na ako sumasali sa eleksyon na nanalo pa rin. Kung gusto natin mabago ito, dalhin niyo ako sa Senado. Dalhin niyo ako sa Senado. Sisiguraduhin natin na isarado ang DO 174. Ang Republic Act 67-7, tanggalin natin yan. May pabuya pa yan. Dahil ang employer ngayon, maluwag sila. Dahil walang parusang kulong. Nakita ko na yan. Bilang leader na manggagawa, at membro na rin ako ngayon ng isang negosyante na mayroon akong negosyo na nakita ko kung gaano kababoy ang ginawa sa ating mga manggagawa. Galing ako ng Cebu ngayon. Kalalanding ko lang dito. Kaninang umaga, wala pa akong tulog. Hinahabol ko kayo. Dahil mahal ko yung Aglo. Kasi itong nakalagay ditong Aglo FLM. Mayor pa lang si Duterte, kami na yan. Kami na mag-assist dito sa states. Ito ang nasa harapan ninyo na binastos to sa Bohol. Tanggap ko kayo mga taga-Bohol, mga ihudi puta kayo. Binastos na ako sa harapan ni BP Sara, inagawan pa niya ako ng upuan. Okay lang. Dahil leader ako, kasama kayo sa inirepresent ko. Sa lahat ng lugar na pinuntahan ko, sa lahat ng mga gobernador, mayor na sumuporta sa kandidatura ni Mr. Olivar, maraming salamat. Hindi ko na sila isa-isahin kasi sabi nila wag mo na akong banggitin. Basta po suporta namin, lalo na sa bar na sa'yo. Dahil ito nasarapan ninyo ngayon, ito yung mag-umpisa na durugin ang korupsyon sa ating gobyerno ngayon. Basta po. Ako ang kauna-unahang nagsasalita. Sana maintindihan ng mga senador na ang daming nagugutom dito dahil kasama na ako niyan mula sa pagkabata. Gutom na ako sa pagmamahal ng gobyerno ito. Binaboy na tayo ng todo. Kaya ma'am. Nag-offer ako noon ng kalating sweldo ibibigay sa mga magsasaka.
Umikot ako sa buong Pilipinas, hindi pala pwede yun. Dahil lubog na sa utang ang mga sagsaka. Wala nang nagsasaka ngayon. Dahil sa mahal ng abono, sasabayan pa ngayon sa 20 pesos daw ang bigas. Galing ako sa Cebu. Ako na mission. Siguro, ang nakita ng gobyerno, ang single parents lang at saka senior citizen at saka PWD. Yun lang siguro ang kakain ng kanin. Tayo hindi. Mga buwisit kayo. Inaabangan nila ako, mayroon akong nabasa, nakakasuhan daw ako. Sige, kasuhan niyo ako. Nakahanda naman ako, labas-pasok na ako sa kulungan. 5 shoutout sa'yo, sir. Sa pagtatanggol nitong manggagawa. By 2017, pinakulong ako sa ihuling utang management dahil tinanggal ko ang agency. Pero talo sila, dito pa rin ako ngayon. Gusto niyo ba matanggal yung mga agency? Sa Mayo, 12. Kayo lahat na rin dito, member ng Aglo o hindi, pati taga-media, pati nandoon sa puno ng kahoy. Kapayag ba kayo sa Mayo 12, utangin ko ang isang araw ninyo, bubuto lang kayo. Ayaw ninyo pautang sa akin. Pasensya kayo kasi uutangin ko yan, wala akong pambayad sa inyo. Dahil itong lingkod na sa harapan ninyo, kaparehas inyo, wala akong pira. Utangin ko yan sa inyo. Yung hindi papayag, hindi ko kayo pipilitin, hindi wala akong pambayag sa inyo. Pero, kung ako pautangin ninyo, hindi kayo magsisisi. Balikan ko ang statement ni Sara sa Bohol, sabi niya, tingnan niya ang kandidato kung mayroon bang may tutulong sa inyo. Ito, hindi ito pangako, kailangan gagawin. Ma'am Virginia, shoutout. Kadalasan natin ng pobre ang gusto Mission hindi po. utang 5-6. Ngayon hindi kayo dapat magtataka na ang politiko hindi kayo binabalikan kasi bayad kayo. Bininta nyo boto nyo. Ako, wala akong pambili sa boto ninyo. May nagpapapotok po dito. Kaya utangin ko ang boto ninyo. Isang araw sa pagboto ninyo, iboto ba niyo ako sa hindi? Yes, Ma'am Sivana. Kung papalanin ang sido ng 6 na taon ng senador, May nagpapapotok dito, mga ang makikinabang yung mga magsasaka natin kasi lubog na sila sa utang. Ibili natin yun ng libre at saka abono para pakinabangan nila. Yun ang solusyon doon sa pagbaba ng bilihin. Hindi yung magdadaldal tayo bukas na 20 pesos na lang kilo ang bigas. Kalukuhan yan. Kailan natin ipapalugi ang gobyerno para bahay lang yan. Dahil may isang nag-abroad ayaw na magtrabaho. Antay na lang doon sa ayuda. Leader na mga magagawa rin. Huwag tayo papalarin. Papotok. Yung mga taga-media na nandyan, nakasabay natin, sila ang kukuha ng sweldo ko, taga-pirma lang ako, ibili natin. Mga kwitis po, pinapapotok. Para naman sa manggagawa dito, Asip naman matatakot. nakasamahan natin, nagatagal na itong pinagsamantalaan itong mga agency. Naikot ko na yan sa buong Pilipinas. Tama yung binanggit ni Kaib kanina. Ang dami ngayong establishmento pero walang empleyado kang makikita kung nasa agency. Yes, Duterte. Pag tinanggal natin ang DO-174, i-abolish ang provincial rate, i-update natin ang labor code, at isusulong din natin na ang employer, kagaya ngayon sa dinanas ng Piltrangco na ilang taon na hindi binayaran ang SS sa dapat automatic makasuhan ng criminal case at makulong ng 12 taon. Isusulong na rin natin yan. At dito naman yung abogado natin, present naman si Atty. Siya na bahala niyan. Kasi ako tingin ko, alam na nila yan kung paano gagawin. Yan DO-174, pinag-usapan lang yan sa ilalim ng puno ng kahoy. Pwede alisin yan nila Grispa, yung sekretary natin. Pero hindi yan maalis. Ma'am Francisca, wala po kasi mayroon kasi tinatawag tayong komisyoner. Kawawa yung ating mga manggagawa.
Yes po, Ma'am Yishing. Mismo. Kapag naglunsad ka ng strike, kung walang nagsusuporta, lusaw ang strike. Gagamitan ka ng puwersa. Andyan na yung mga goals. Pinapapoto ka na dito. Kaya doon sa strike ng Tagamina, sinabihan ko sila, dagdagan nyo lang ng lakas ng buo ng loob ninyo. Dahil hindi ako nasa likuran ninyo kung hindi nasa harap ako. Mamalma, ano paputok lang po siya, paputok. Hindi kayo mapapahamak. Ang dami na nating pinuntahang strike. Number 1 na tayo dyan. Di makita. Yung mga taga Silver Star, nandito ba? Nandito yata yung mga taga Silver Star. Duterte Nandito 25. rin yung mga taga DLTV. Kasama yan sa pinuntahan namin noong pinakulong noong mga employer. Ngayon, andito na. Nakabalik sa trabaho at hindi na nakasuhan. Pero doon banda sa likod, sabi nila ayaw nila ipautang yung boto nila. Gusto nila yata nung may bayad. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kung ibintan yung boto ninyo, nasa inyo yun. Hindi naman ako magtitiis kayo. Tuturuan ko lang kayo na gusto. Kapag nagkamali kayo ngayon, sa lokal 3 taon ninyo yung paghirapan. Pag nagkamali kayo sa nasyonal, 6 na taon. Pero ako tingin ko siguro, baka ito na ang katapusan sa kahayupan ng lahat. Kasi sa lahat na pinuntahan ko, puro naman gusto nila makarating sa Senado. Kasi gusto naman nila ipautang yung kanilang boto. Ang isusukli ko yan, babalikan ko yung nagpautang para ibayad yung sweldo ko. Iyon ang collateral ko sa inyo. Siguro, mayroon pang iba na magsasalita. Nandiyan na siguro yung ibang bisita. Nasa inyo na yung lahat. Kung ako pautangin ninyo, mas maganda. Pero kung hindi kayo papayag na utangin ko ang boto ninyo, nasa inyo yung lahat. Kasi ang buhay ng kandidato nasa kamay ninyo ngayon. Dalawa lang naman ang pwedeng kahinatnan sa kandidato. Either manalo o matalo.